Welcome kayo mga boss, welcome sa ating channel. So diretso na agad tayo sa kwento. Alam naman natin kung gaano kahusay itong si Michael Jordan. 6-time NBA champion, 6-time NBA Finals MVP, 5-time most valuable player at 14 times NBA All-Star selection. At iilan nga lang yan mga bossing sa kanyang mga achievement awards sa larangan ng basketball. Well, siya pa rin naman talaga ang sinasabi ng mga nakakarami na greatest player of all time. Pero sa kabila niyan mga boss ay mayroong isang high school player na humamak nga sa kakayahan nito ni MJ na walang pakundangang inangasan nga nito si Jordan sa mismong basketball camp nito. Bagay na hindi nagustuhan nga ni Jordan mga boss. Well, sino nga ba ang player na ito at ano nga ba ang ginawa ni Jordan sa kanya? Pero bago nga ang lahat mga boss ay nais ko munang humiling sa inyo ng isang like, comment at subscribe para naman maging updated ka sa mga kwentong basketball gaya nito. So ito na nga mga boss, naalala nyo pa ba si OJ Mayo na isa sa mga top high school player noon sa buong Amerika? Unang nakita at sumikat itong si OJ Mayo matapos siya mag-average ng 23.7 points sa edad niyang 13 years old na lumalaban sa mga 17 at 18 years old ng mga panahon na ito. At nagtuloy-tuloy nga ang pagsikat niya sa buong Amerika mga boss hanggang siya ay mag-high school. Naikumpara pa nga siya ng mga analyst kay Kobe Bryant noong mga panahon na ito. Si OJ Mayo mga boss ay talagang mahusay na player pero sa kabila nun ay meron itong tinatagong angas sa katawan at lumalabas talaga ito kapag nasa loob siya ng court. At sa sobrang yabang nga niya noon mga boss, pati nga itong si Michael Jordan ay hindi nakaligtas sa kanyang pag-aangas. Noong bandang summer ng 2005 mga boss ay inimbitahan ni MJ sa kanyang isinagawang basketball camp ang mga batang player na pinakamagagaling noon sa buong Amerika. At dito nga nakasama si OJ Mayo. Actually mga boss, si OJ lang ang bukod tanging high school player at pinakabata na nakasama dito. At halos ang lahat ay mga college player na. So dahil siya ang pinakabata sa lahat ay kailangan niya ipakita na siya ang pinakamagaling sa camp na yon. At dito nga ay naglaro sila ng isang pick-up game. At mas pinili ni OJ mga boss na makakalaban itong si Jordan. Habang nagaganap ang kanilang laban ay unting-unting kinukuha ni OJ ang atensyon nito ni MJ mga boss at talagang nagpapapansin siya na tila hinahamon niya talaga si Jordan. Pero in fairness dito kay OJ mga boss ay talagang maraming puntos naman ang kanyang ginawa sa laban na ito na bagay nga na nagpalakas pa ng kanyang kumpiyansa. Dito nga ay nanalo sila sa kanilang unang pick-up game laban dito sa koponan ni Jordan. Pero ang malaking pagkakamali nga ni OJ mga boss matapos ang kanilang unang game ay nang sabihan nito sa harap ni MJ ang isang salita na hindi mo talaga maiisip na banggitin sa harap pa ng isang Michael Jordan na the greatest player of all time. Dito ay sinabi nga ni OJ kay Jordan na hindi mo ko kayang bantayan. Well, dahil dyan na-trigger nga ito si Jordan sa pagkakasabi ni OJ mga boss. Dahil kilala naman natin si Jordan sa pagiging competitive nito at talagang hindi magpapatalo. At sa sumunod na laro nila mga boss ay dito nga hindi na nakapagpigil itong si Jordan na mabawi itong si OJ Mayo mga boss. Makilang ulit tinirahan ni Jordan si Mayo ng mga fadeaway at mid-range jump shot. Dito ay nagulat si OJ mga boss dahil talagang sineryoso ni MJ ang mga sinabi niya sa kanya. Nanalo ang kupunan ni Jordan mga boss sa game na yon. At nakatikim din ng isang matindi-tinding salita si OJ Mayo kay Jordan matapos ang game na yon. Na ang sabi ni Jordan kay OJ na kung ikaw ang pinakamagaling na high school player sa ngayon, tandaan mo na ako pa rin ang pinakamagaling na basketball player sa buong mundo. At simula pa lang ngayon ay tuturuan na kita ng leksyon. Dahil mayroon pa silang isang pick-up game mga boss, dito ay pinaalis muna pansamantala ni Jordan ng ibang mga kasali sa kanyang basketball camp dahil ayaw nitong mapahiya si OJ Mayo. At dito tinodo ni Jordan ang kanyang lakas, bagay na hindi nga nakasabay itong si OJ dahil kahit anong gawin niyang depensa kay Jordan mga boss ay hindi niya talaga ito kaya mabantayan. Na parang sa kanya tumama ang mga pinagsasabi niya kay Jordan at nawala nga ang angas nito ni OJ mga boss after ng kanilang pick-up game. Sa panahon na yon mga boss, si Jordan ay nasa 42 years old na at talagang hindi pa nga nawawala ang kanyang husay na kaya pa rin niyang makipagsabayan kahit sa pinakamagaling na high school player noon sa buong mundo. At minsan nga ay naikwento ni OJ Mayo sa isang interview ang mga pangyayari sa basketball camp na yun ni Jordan. At sinabihan pa daw siya ni Jordan na matuto siyang rumespeto sa mga player na nauna sa kanya.
Well, sa college mga boss ay nag-aral itong si OJ Mayo ng isang taon sa University of Southern California bago ito mag-declare na magpa-drop sa NBA. Na-drop nga siya ng Minnesota Timberwolves noong 2008 NBA draft bilang pang 3rd overall pick. Pero agad din siyang na-trade sa Memphis Grizzlies. Sa Grizzlies mga boss ay mga disenteng numero din naman ang kanyang inaambag sa team at naging runner-up pa nga siya bilang Rookie of the Year noong 2009. Pero kay Derrick Rose nga napunta ang award na ito. Sa 4 na taon niya sa Grizzlies mga boss ay nag-average siya ng 18.1 points, 5.2 rebounds at 2.1 assists per game. Nagpalipat-lipat na nga siya ng team sa NBA dahil nga sa kanyang mga issues na kinakaharap. Minsan kasi mga boss ay malimit siyang makipag-away sa kanyang mga teammate dahil sa kanyang kapilyuhan at madalas din siyang mahulihan ng mga ipinagbabawal na alam nyo na mga boss kung anong ibig kong sabihin. At ang huling team ni OJ mga boss sa NBA ang Milwaukee Bucks. Pero nung bandang 2016 ay kinaharap ni OJ isang matinding parusa na ibinabasa kanya ng NBA. Dito nga ay nang maban si OJ na makapaglaro sa NBA dahil muli na naman nga siyang nahulihan na sa pagkakataon na ito mga boss ay Mary Jane naman ang nakuha sa kanya. Dahil mahigpit na ipinagbabawal ng NBA sa lahat ng player na hindi sila pwedeng gumamit ng mga iba't ibang uri ng drugs lalo na kung magkakaroon ito ng malaking epekto sa kanilang game. So naban na nga si OJ sa NBA kung kaya't sumubok naman siyang maglaro overseas sa mga kontinente ng Europe, Asia at Africa mula 2018 hanggang sa ngayon mga boss na ang current team naman niya ngayon ay ang Zamalek Basketball Club na kasali sa Egyptian Basketball Super League. At yan nga ang maikling kwento patungkol nga dito sa pag-aangas ni OJ Mayo kay Michael Jordan noong high school niya. Ano sa tingin nyo mga boss? Nakarma nga ba itong si OJ Mayo dahil sa pag-aangas niya noon kay Michael Jordan kung kaya't nasira ang kanyang karir at tuluyan pang naban sa NBA? Comment lang sa baba ang opinion nyo mga boss at babasahin natin yan. So ito lang muna ang video natin sa ngayon mga boss at bago nga tayo magtapos ay nais ko muna ulit tumiling sa inyo ng isang like, comment at subscribe para naman maging updated ka sa ating mga future videos.